Ano yung naranasan mo nung panahon ni Tatay Digong? Kasi panahon ni Tatay Digong isa ka sa mga OFW that time Lakasan mo lang konti para marinig nila. Kung ang tanong is naranasan lang, napakaraming naranasan. Kung bilang OFW, bilang OFW nung panahon ni Tatay Digong, no? Sobrang solid kasi bakit? Napakaraming nagawa sa amin ni Tatay Digong. Hospital ng OFW. 'Di ba? Pampanga, nandito 'yun sa Pampanga, dito rin pala 'yun? Oo, dito 'yun, DTS lovers. Nandito 'yun. Ngayon, kung may problema sa amin, wala na kaming babayaran. Bakit? Kasi insured kami ng hospital OFW 'Di ba? Sobrang solid 'yun. Kaya hindi na masisisi kung bakit kami umano kay Tatay Digong sumusuporta. Kaya sabi ng tanong sa akin dati, nung nakaraan lang pala, ano ba mapapala mo dyan? Kung mag-focus ka na lang sa trabaho mo sana, ganun. Wala kami pakialam. Kasi ako nakikita kung ano yung nangyayari. Nakikita ko, napabalitaan ko, mga ganun. Yan yung masisisi. Sabi ko nga sa nila, kami ang magiging pundasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataan na paumbos na ngayon. Hindi naman sa parang nag-aano kami na at least sinasabi namin yung katotohanan para sa kanila, di ba? Oo. Kasi nakakatuwa kasi na isa sa mga OFW ang nakakausap namin. Kasi siyempre ang OFW marami talaga yan silang nararamdaman, di ba? Ang passport, usapang passport. Sige diba, 10 years na daw yun. Anong opinion mo? Dati na tao dito, 5 years. Yung dati yun panahon pa ng lolo dito, papa ko, 5 years. Ngayon, 10 years par. Mas nakales ka ng mas pagkagastosan. Di tulad ng dati na halos tagagalaw mo, may gastos ngayon. Siemens book, 10 years. Diba? LTO, ang tawag doon, driver license, 10 years. Diba? Kaya makakano ka nung panahon ni Tatay Digong. Ewan ko na lang ngayon. Panahon ni Tatay Digong yan, Panahon ni Tatay Digong yan. Ewan ko na lang ngayon, Pero nung panahon ni Tatay Digong, ano yung sigaw ng mga OFW nung mga nandun sa ibang bansa nung time na yun? Ano yung nakikita mong opinion nila? Na alin? Ano yung nakita mong opinion? Sobrang alam mo, parang Tropang B. Sobrang maraming nagpapasalamat ng OFW kay Tatay Digong. Lalong-lalo na yung natulungan niya na muntik ng bitayan sa UAE na dahil tawag dito. Dahil pinotektahan niya lang yung sarili niya sa namuntik siyang rape. Tapos bibitayin kasi nga napatay niya yung amo niya na yun. Nakalimutan ko pangalan Basta yun, nakalimutan ko siya. Anong pangalan niya? Pero Muslim siya. Pero Muslim siya, Video kami. Kaya ayun, sobrang talaga nagpapasalamat ka ang mga OFW kasi sabi ni Tatay Digong that time. Sige, subukan yung bitahin. Lahat ng Pilipino sa UAE, pupull out ko yan. Ano nagawa ng UAE? Wala. Anong panahon ni Tatay Digong yun, panahon ni Tatay Digong kasi Tatay Digong kasi mayroon tapang kasi talaga yan. Wala siyang tapos na nalabas na yung papel na yun, na ayun na nga, yung araw na bitay ni hindi tinuloy. Hindi na tinuloy, pre. Tinawagan ni Tatay Digong yung namin mga ambasador. Ambasador ng UAE, sige. Pag natuloy yan, pull out lahat ng Pilipino. Walang nagawang UAE dyan. Ganun yun, yung panahon ni Tatay Digong. Ano pa yung nakita mo nung panahon na nandun ka sa abroad yung mga build project ng Duterte administration? Gulat nga ako putik na yun nung umalis ako tawag dito, tinatayo pa lang, pero pag uwi ko dito wala na, sobrang na. Tapos yung yung Manila Bay nung ikaw ay yung Manila Bay rehabilitation nasa ibang bansa ka nun. Nandito ako noon tawag dito, nagre-rehab pa lang yun. Nandito pa ako noon. Umuwi ka na noon o nandun ka na sa Nandito paalis pa ako noon. Paalis pa lang siya noong time na yun. Nire-rehab pa lang yung doon, tawag doon yung Manila Bay. Nagtatrabaho pa ako that time sa fast food. Pero pag uwi ko dito, sa panlaki na sabi ko putik, parang Chicago na to parang mapapa-amaze ka talaga para kay sa ni Tatay. Saka daming pumapasok mga araw-araw, daming pumapasok sa Manila Bay. Sobrang talagang naka-monetize yung mga doon, yung mga taga-bantay doon. Talagang nila. Inaalagaan talaga. Ultimo pagpasok mo na may dala kang tubig, not allowed yan, pare. Pero ngayon sa mo ilalagay yan, di ba? Pero ngayon kasi ng panahon, ngayon, ano yung nakikita mo? Ano yung naramdaman mo sa pamumuno? Ito na. Ngayon ito na yun. Bakit ko nga pa napiling mga DTS lovers, bakit ko nga pa parang napiling mag-vlog, di ba? Kasi nakita ko talaga yung diferensya. Sobrang laki ng diferensya. Sobrang laki talaga. Alam mo yun, yung tipong pangako niya na pinapangako niya na siguro nagawa niya yung iba. Di ko alam kasi di ko naman pansin kasi kung walang ramdam, hindi natin maramdaman. Kasi kung may nagawa siya, pre, mababalita mo talaga yan. Lalo na social media. Lalo social media, lalo na hawak niya din ng diyan. Mainstream media. Media, di ba? Mapapalitaan yan Oo. Ano ngayon?
Ewan, ang hirap magsalita kasi yung bakit yung ganun eh. Oo. Sobrang laki, pero kung masasabi ko sobrang laki talaga ng na ano. Tingnan Pero mo, ngayon, kung sakasakaling si former President Duterte, halimbawa lang naman, Bay, Heart Poker, good afternoon. Halimbawa lang naman, tumakbo siya bilang senador. matik yun, tol. Oo. Matik yun, siyempre. Dito is lovers tayo eh. Matik yun, boboto natin yun. At matik yun, panalo yun. Si Pangulo Duterte. Oo, matik yun. Mm. Panalo na yun. Ano yung masasabi mo sa gaganaping rally bukas dito? Ito na, masasabi ko sa gaganaping rally bukas noon, napagandaan talaga, tol. Oo. Napagandaan mga Didis lovers, bakit? Napakalaki ng event na to. Napakalaki ng venue. I mean, tapos parang private talaga siya. Bakit? Kasi naka-private school. Nakabakod din, nakabakod. Nakabakod. Talagang sinecure nila na ang mga pupunta bukas sa isna safe. Safe. Oo. Actually, maganda to kasi nakabakod. Totoo nga naman. Sobra, di ba? Oo, maganda nakabakod nga naman. Bakod na bakod yan, oh. Sabihin na natin mapupuno yan bukas. Saan pepesto yung mga vloggers, no? May mindset ng mga vloggers yan, matatalino yan sila eh. Andito tayo sa bridge, may bridge yan, nakikita nyo yan. Pakita mo, bukrit. Oo, yan. Meron dito. Oh, matalino talaga si Tatay Digong. Matatalino yun. Ngayon, ano yung nakita mo dun sa Davao nung panahon, 'di ba, taga Davao ka naman. Davao Palagay mo po, bakit kaya minahal ni si Tatay Digong ng sambayan ng Pilipinas sa mga taga Davao doon? Bakit? Ano nakita mo sa Davao? Ayun na nga, tol. Kasi sobrang ano ng pamamalakad Di, niya. sa Davao lang, sa Davao, Ah, ano nakita mo doon? Sobrang ano ng pamamalakad niya. Sa Davao, hindi ka pwede mag-yosi na kung saan. Talaga may Bawal dun, bawal. Smoking area ka dun. Oo. Maglalakad ka dun, mag-yosi-yosi. Din, talagang ano ka dun, sisitahin ka dun. Baka ka, hulihin pa. Hindi na pala sisitahin, huhulihin pa. Yung mga krimen, hindi ka matatakot Oo. maglakad mag-isa. Doon sa Davao. Oo, hindi ka matatakot maglalakad na mag-isa dun. Kahit anong oras ka umuwi dun, safe na safe ka. Minsan, dati nga, umuwi ako sa amin eh. Naka-OGT pa ako, sa 12 pa ako na nun. Nag-OGT ako sa Sasa 12. Ako na uwi. Tapos ang OGT ko is nasa Buhangin lang. Naku, sabi ko sa'yo, pre, kahit na lakarin ko pa yan na madaling araw, wala. Davao. Ano? Ibig sabihin, walang mga tulunggis doon. Walang tulunggis doon, tatawagin bang ano yan, safe na Lugar. na tawag dito? City kung hindi lang, wala lang, di ba? Oo. Ayan, naka-record yan, na historical natin yan. Sabi ko nga, pagdating namin mamaya sa hotel, lalabahan ko to, pre. Ito yung sinuot ko kanina eh. Saan dyan? Ito yung sinuot ko kanina ng nung papunta tayo dito. Kaya nagtitinginan yung mga nagtitinginan yung mga tao eh. Natabas kami, mga tropang B, nasa bus kami, ito suot niya. Hindi kasi nag-jacket ako nung sa bus lang eh. Nung nandun kami sa bus, pero nung nasa terminal kami, hinubad ko to talaga. Yan, di ba ito yung damit na pinamigay nung kasagsagan ng campaign? Nakalagay kasi dito Marcos Duterte. Naalala ko to, sabi ni sino to? Si Enrico Mabakay. Sa SM Ecolanes Book area talaga bilad na araw ka doon, walang kapuno-puno. Talaga magdadalawang isip ka rin mag-yosi doon kasi nga sobrang init, diba? Totoo yan. So ngayon, hindi lamang to, actually gaya ng sinabi ko pagdating namin sa hotel, ito talaga isusuot ko eh. Ganon din sa likod. Wait lang. Ganon din sa likod, pakita ko sa inyo ha. Tinanggalan ko talaga to. Kita ba pre? Kita ba pre? Diba? Wala na yung aim. Kita ba yun? Arcos na lang. Kita ba? Kita ba ninyo? Wala na yung aim, Arcos na lang. Ayan ha. Ganon talaga ang ginawa ko kasi para at least makita nyo na hindi ako natutuwa sa ngayon. Ayan. Diba? Kaya ko yan. Hindi sa pang-insulto yung ginawa na ni Bugris, ni Tropang Bino. Hindi yan. Hindi yan pang-insulto. Pang ano niya yan, tawag dito, pang sariling opinion niya. Ayan wala nga, bayaran. Wala nga kami bayad dito eh. Kusa lang yung pagpunta namin dito. Ngayon mga kaibigan, hanggang ito. Hanggang dito lang muna yung video ko.